Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ito na ang huling game na i-analyze natin dito sa katatapos lang na game number 2 ng round number 5. Mayroong nagkaroon ng flight details pa uwi. Sino kaya yon? Defending champion Duda ng Poland o si Fabiano Caruana na world number 2 na ngayon ulit sa standard rating? Pumangalawa kay Magnus. Dahil sa ganda ng harurot niya dito sa mga pinagdaan ng brackets, humarurot din ang rating. Bago natin tignan sa mga nagtatanong ng ating Kamatsas merchandise, ang link po ay nasa comment section below lang. Click nyo lang ha. Ang ginawa ni Duda, nag D4, Knight F6 si Fabi, C4, E6, Knight C3, Nimso Indian Battle ang pinasok, at E3. Usong-uso talaga sa kanilang mga 2700 ang E3 against Nimso. Nag-castle, Bishop D3, C5, Knight F3, D5. Ayan, nakita natin ito, no? Nung kagabi, inikutan natin sa live streaming natin. Yan ang ginawa ni Fabi. C takes D5, nag-C takes D4, E takes D4, E takes D5, nag-castling, Bishop G4 ng ilang kagad si Fabi ng pin. Sinubukan? Kakainin ba yan? Umatras lang? Hinabol, mga kamatsas. Second line ang pinili ni Duda. Ang palagi ang ginagawa dito ay Bishop G5. Pero itong G4 second line, risky nga lang kasi shield ng White King yan eh. Kailangan matindi kapalit niyan. Knight E5 at yan ang bago sa opening battle na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, ang palagi ang ginagawa dito Bishop G5 pa rin. Pangalawa, Knight E2. Pero dito, ngayon pa lang naganap sa bakbakan nila, Knight E5. Knight BD7, hinamo ng exchange pero ang kinapture yung bishop. Queen B3, atake. Kinapture ang knight. At nag-Knight E4. Atake sa queen. Inilagan. Double attack. Knight B6 para matakpan din ang threat sa B7. At nag-King G2. Bakit kaya bad move? Parang simpleng umangat lang para yung H3, suportado, hindi na maatake pa mamaya. Parang tama naman. Pero ang dapat tira daw ay Bishop to F4. Halimbawa, kung mag-Queen H4, kakapturin lang ang Knight, takes, tapos Rook F E1. Walang dapat ikabahala sa H3 dahil nandyan naman ang Queen. Rook E1 para i-threat ang pawn. Yan ang gusto dito ng computer engine. Pero ang ginawa ni Duda, nag-King G2 kaagad, Rook C8, brand X naman ang binili. Dapat ang branded move na F5, pasabog kaagad sa king side. Oo nga, no? Pampabukas kaagad. Siyempre, pag kinapture ang sagwa, lalong hihina ang king eh. O pagpalagay nating mag-F3 para suporta na, may atake pa sa knight. Magku-Queen H4, yun lang, may ganyan palang laman. Susundot na pala ng mga check-check na kapag kinapture ang knight na yan, may F takes G4. Yan ang bangis niyan. Lamang sa evaluation bar ang black, oh. Ibig sabihin, sa pasikot-sikot niyan, winning for black. Balik tayo. Pero, hindi yan ang ginawa eh. Nag-Rook C8, Bishop E3, another brand X, mga kamatsas. Ang branded move ay Bishop F4 talaga. Gustong-gusto yang Bishop F4 na yan ng computer. Okay? Pero nag-Bishop E3, nakita na ni Fabi, nag-F5 na. F3, Knight C4, another good move. Threat sa Bishop. Bishop takes E4. Wala. Sunod-sunod pala talaga yung bad move ni Duda eh. Dapat ang tira, Bishop takes C4. D takes C4, tapos Queen B5. Okay? Dito kasi kung tabla, okay lang. Kasi tabla naman sila ng first game eh. Tiebreaker nga lang mauuwi. Balik tayo. Kinapture ang knight sa E4. F takes E4. F takes E4. Rook takes F1. Rook takes F1. D takes E4. Mangyari, Bishop versus strong knight. Queen C3. Tinapat ang queen sa tore. Wala pa bang aalisan ang knight na may fatal effect? Wala pa. Nag-King H7 muna. Para kung umalis man ang knight, walang mga check-check tempo sa diagonal. Nag-Bishop F4. Umiwas na rin ang Bishop. Queen D5. Another good move by Fabi. Mag-E3, mga ganon-ganon. Discovered check. Nag-King G3. Umiwas.
Rook F8, threatening G5, papaalisin ng bishop. Queen B4, tiniret ang rook. Rook F7, Rook C1, threat sa knight. G5, ayan. The best defense is to counter-attack. Good move by Fabi. Imbis na depensahan ang knight, atake muna kung meron. Queen takes C4, nakipagsabayan. G takes F4, check. Yun nga lang, itsura pa lang ang sama na ng paparating niyan. King G2, F3, check. Daming marching yan King F1, kakapturing na ba yan? Siyempre, nagbibigay ng atake, iwas. Queen D7. Nagbibigay ng atake. Kung ikaw ang inaatake, makipagpalit-palit ka. Pero kung ikaw ang nagbibigay ng atake, wag. Mas maraming pyesa, mas lalagablab. Nag D5. Rook E7. Yan marcha talaga. Queen C5. Rook E5. Bakit hindi mag E3? Ano meron? Mag D6. Pag nag Rook E6, Rook E1. Pag nag E2, King F2. Rook F6, Queen H5 check. Sa madaling sabi, okay lang ang white. Umangat ang evaluation bar Pero dito, nag Rook E5. The best ang ginawa ni Fabi. Para pabagsakin, hindi makapush ang d-pawn. Nag Rook E1 para may bawi. Pag kinapture ng queen, queen to queen, bagsak ang pawn sa E4. Kaso rook ang pinangkain, mayroon pang tempo. Queen C2, may pin. Ayan na, babagsak na. Queen B5 check, yun nga lang. May baon-baon pala si Fabing nalalaman na Queen B5 check. King F2, may Queen B6 check. King F1, Rook D4. Rook D4, ay oo nga, may ganun palang sayaw ng Queen. Tindi. Queen F2, walang magawa si Duda. Buong akala ni Duda, babagsak ang pawn sa E4. Bakit hindi kinapture? Nako, goodbye kagad, may Queen G6 pin. Walang bababaan ng tore na madidepensa ng Queen. Pag nag-Rook E2, kakapturein ng pawn with check pa. Oh, bosh! Walang pupuntahan ng tore o bibigay talaga. Bagsak ang isang pesa. Ang ginawa, nag-Queen F2 na lang, Queen A6 check, King G1, Queen D6. Para may Rook dito na paparating. Naku, sakit na mga paparating na threat. King F1, yakap lang. Rook D1. Queen E3. Ayun na. Dinaan na sa yaman. Ika nga. Queen D3 check. King F2. Kasi kung kakapturein po ang queen, kakapture muna sa tore at dadaanin sa ganitong itsura ng king and pawn ending na hindi makakagalaw ang white king. King F2 may D2. King D2 may F2. King D1 may F2. King F1 may D2. Freeze ang king dyan. Yung king gagapang. Paano ngayon yan? Gagapang na yung king dyan. Wala namang magagawa yung 2 pawns na yan Yun pala. Balik tayo. Nag-King F2, Rook D2 check, King G3 at dito po mga kamatsas, pakiguess nyo ang huling bitaw ni Fabi na pa-resign ang defending World Cup champion. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. F2, resign. Flight details. Bakit nag-resign? Kasi po, pwersado ng capturing ng queen. Ang queen. May F takes E1. Queen, check pa, lipad pa ang queen. Pinauwi ang defending champion. Lungkot ang mga taga-Poland pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Lakas ni Fabi. World number 2 na uli siya sa live rating, mga kamatsas, pag sinilip nyo ang standard FIDE rating. Congrats kay Fabi. Humaharurot. Baka nga mag-28 pa rating yan pag humarurot talaga Silipin natin ang kanilang bracket. Sino-sino na ba ang maglalaban dito sa quarterfinals? Ito po, no? Unahin natin sa pinakataas. Meron pa kasi magta-tiebreak Hindi pa tapos May tiebreaker pa. Carlsen versus Gukesh. Okay? Si Abbasov Nijat ng Azerbaijan nasa home court. Ang lakas na kondisyon. Naghihintay siya kay
Vijit and Nepo na yan po ay tiebreaker. Mamaya, rapid. Gusto nyo bang mapanood ang live nito mga kamatyas? Na-live pa ba natin to? Huwag na. Ayan. Caruana Duda. Ayun, si Caruana ang kalaban niya ay ang kanyang ka-teammate, taga-US din, Doming. Ano ang mangyari? US ang lulusot sa semifinals. Caruana Doming. Ano kaya ang hiwaga dyan? Maglalaban ba talaga yan? Or dahil magka-teammate at very close ay may variation na? Yan, isa rin sa i-comment nyo kung ano ang inyong sa pantaha. Komento na malalim sa kanilang match. At eto pa isa. Magkababayan, magka-teammate, hindi naman magkababata siguro. Mas matanda si Erigaisi siguro dito. Erigaisi and Pragnananda. Pero parehong bagets. Prodigy ng India. Anong sabihin ng coach dyan? Maglaban na lang kayo. Yeah, you must fight, eh? Fight, ha? Ayan. At yan na lang po, no? 4 na lang yan, eh. 4 na lang ang natitirang magbabakbakan. Pero hintay tayo ngayong araw ay tiebreaker ng round number 5 between Nepo and Vijit ng India. Grabe, umuulan ng Indian players dito na pagkatitibay mga kamatyas. Silipin naman natin ang update naman sa women's para at least meron tayong update man lang sa women's sa kanilang bracket. Si Paets Muzichuk, alam nyo si Juen Jun, ang World Women Champion, laglag kay Paets Elizabeth. Na-upset pala si World Women's Champion Juen Jun. Muzichuk Ana, ayan, malakas. Sino pa? Si Shubalova, Salimova. Yan, si Salimova, oh. Yung tumalo kay Medina, dumiretso pala. Tinalo niya yung yan, si Injak Theodora. At nanalo si Tan Zhongyi. Okay? Estudyante ni Wang Hao yan, Chinese. Ayun, si Tan Zhongyi nandito na waiting na sa kanilang quarterfinals. Goryachkina, yan, mga tiebreaker pa, oh. Okay, yan ang update ha dito sa actually semifinals na pala sa kanila, mas advance ano. O mas konti siguro sila eh. Quarterfinals na pala yung labanan nila, semifinals na yung nag-iintayan. Okay, congrats sa Chinese player na si Tan Zhongyi. Kala ko si Juen Jun ang magdodomina sa babae eh, kaso nalaglag kay Paets. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito ang kabuang update natin sa round number 5, game number 2. At mamaya po tie-break din natin kung makakapag-live po tayo mga kamatyas. Hindi po ako sure kasi may commitment ako eh. Salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.